ay gabi ang kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalunan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kaniyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Araw ngayon gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, puri ng manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, humayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda.
Hindi sila ganoong kalayuan sa Pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa Pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganon karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Araw po ng ating debosyon, araw ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Atin pong papurihan at palakpakan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, Happy Easter. Happy pa rin po ba? O bumalik na tayo sa dati nating gawi? Tapos na kasi yung mga mahal na araw. Yung maganda pong pinapaalala sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay muli siyang nagkabuhay, muli siyang nabuhay para magbigay ng bagong saysay sa ating kasaysayan. Yung ating Panginoong Jesus Nazareno, muling nabuhay para magbigay ng bagong saysay sa ating mga kasaysayan. Kung babalikan po natin yung mga ebanghelyo ng mga nakaraang araw, nakita po natin ilang beses na siyang nagpakita sa kanyang mga alagad, sa mga taong mahalaga para sa kanya. At kung minsan, hindi agad siya nakikilala ng mga ito. Kahapon nga po, kung babalikan po natin, ang akala pa ng mga alagad, si Jesus nang muling nagpakita sa kanila, akala nila ay multo. Pakitingnan niyo mga katabi. Ano po bang mukha? Mukhang multo po ba? Akala nila multo. Akala nila multo, bakit? Siguro natatakot sila dahil sila ay mga may multo sa buhay nila. Akala nila minumulto sila ng presensya ng ating Panginoon. Di ba ho, tayo ay may mga takot sa buhay. Kumbaga parang mga multo sa ating mga buhay. At kung minsan itong mga multo na ito ay ang dahilan ay yung ating mga nagagawang pagkakamali. Minumulto tayo ng ating mga pagkakamali. Kaya natatakot sila na makita yung Panginoon. Bakit? Dahil minumulto sila ng kanilang pagkakamali sa ating poong Jesus Nazareno. Dahil nung kanyang pagpapakasakit, anong ginawa ng mga alagad? Iniwan nila yung ating Panginoon. Minumulto sila ng kanilang pangiiwan at pagtatanggi sa ating Panginoon. Pero yung Panginoon, muli pong nagpakita sa kanila, hindi para takutin, hindi para parusahan sila sa kanilang nagawang pagkakamali. Nagpakitang muli ang muling nabuhay na Panginoon. Para saan? Para bigyan sila ng bagong pag-asa, para panibaguhin yung kanilang mga buhay at pananampalataya, para sila naman ay tunay na maging saksi ng ating pananampalataya sa mundong ito. At ito rin po yung karanasan natin mula nung nakaraang linggo hanggang ngayong panahon ng muling pagkabuhay.
patuloy nawa nating naisin ng makita si Jesus na muling nabuhay. Makilala nawa natin na siya ay muling nabuhay para sa ating lahat. Para tayo ay magkaroon ng bagong pag-asa, bagong lakas, para maging saksi ng ating pananampalataya sa mundong ito. Tayo po ay mga anak ng Diyos, mga kapatid ni Jesus na muling nabuhay. Kaya ang patuloy na imbitasyon sa katotohanan iyon, mabuhay na po tayo ng maligaya at matapat sa ating Diyos. Kung pupuntahan po natin yung ebanghelyo sa araw na ito, nakita po natin yung mga alagad sa pamumuno ni Simon Pedro. Ano pong dati nilang trabaho bago maging alagad ni Jesus? Sila po ay mga mangingisda. Sila ay nagbabalik sa pagiging mangingisda. At saan sila nangingisda? Sa lawa ng Tiberias. Kung babalikan po natin sa simula ng kanilang pagtawag, sila ay unang tinawag ng ating Poong Jesus Nazareno, ang mga alagad, lalo na sila Simon Pedro, una silang tinawag sa dagat ng Galilea. At sinasabi na itong Tiberias, ang lawa ng Tiberias, ay ang lawa rin ang dagat ng Galilea, kung saan una silang tinawag ng Poong Jesus Nazareno. Marahil ang ginagawa nila Simon Pedro, binabalikan nila yung mga lugar kung saan nila nakatagpo ang ating Panginoon. Di ba ho, gano'n naman tayo sa ating mga minamahal sa buhay. Kapag sila ay nawala na, para maalala natin sila at mapanghawakan yung ating pagmamahal sa kanila, binabalik-balikan natin yung mga lugar kung saan natin nakatagpo yung pagmamahal na kanilang ibinahagi sa ating mga buhay. Kami po, kapag nanghihina sa aming bokasyon, ang palaging sinasabi sa amin ng mga pari, balikan nyo lamang kung saan nyo unang natagpuan yung kaligayahan ng bokasyong ito. Sa mga nagmamahalan, sa mga mag-asawa at magsising-irog, hindi ho ba magandang balik-balikan din sa mga panahon na may pinagdadaanan tayo? Yung mga lugar at mga tagpo sa ating mga buhay, kung saan talaga natin naranasan yung matinting pagmamahalan at magandang pagmamahalan na mayroon tayo. Kumbaga, parang ganoon po yung ginagawa ng mga alagad. Bumabalik sila kung saan nila unang natagpuan yung ating Panginoon. At kung saan nila unang natagpuan yung Panginoon, doon din muling nagpakita at bumalik yung ating Panginoong Jesus Nazareno. At sa kanyang pagbabalik, anong ginagawa ng ating Panginoong Jesus Nazareno? Nagbibigay ng panibagong saysay sa kanilang pagmamahalan. Pinapalakas silang muli. Binibigyan ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng kanyang presensya sa lugar na iyon. Kaya ano pong imbitasyon sa atin sa tagpong ito ng Ebanghelyo? Kapag tayo po ay nakakaranas ng panghihina sa pananampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay patuloy na bumalik sa mga panahon at sa mga lugar kung saan talaga natin natagpuan yung kanyang pagkalinga sa ating mga buhay. Bumalik tayo kung saan natin naranasan yung pagmamahal ng Diyos. At hayaan natin yung karanasan, yung alaala, yung karanasan natin ng Panginoon para tayo ay panibaguhin niyang muli. Bigyan ng pagmamahal, bigyan ng lakas para makapagsimulang muli na kasama siya sa ating mga buhay. Bumalik at bumalik po tayo sa ating Panginoon. Bumalik sa ating alaala. Bumalik sa mga lugar kung saan natin tunay na nakatagpo ang ating Panginoon. Yun po yung pangalawang paanyaya sa ating lahat. At yung ikatlo po, kung babalikan po natin yung ating ebanghelyo, sila po ay walang mahuli magdamag, kahit magdamag na silang nangingisda. At nang dumating si Jesus, binigyan sila ng instruction
Cast your nets into the right side of the sea. Ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng inyong bangka. At matapos nilang sundan yung salita ng ating Panginoon, sila ay namunga, sila ay nakakuha ng maraming huling isda. Ano pong ipinapaalala sa atin ng tagpong iyon? Kahit na magdamag tayong magtrabaho, kahit na tayo ay magaling sa ating mga gawa, kung wala yung ating Panginoon sa ating mga buhay, hindi tayo mamumunga. Hindi tayo makakakamit ng mga pagpapala sa buhay na ito. Kung wala si Jesus sa ating mga buhay, wala tayong bunga sa buhay na ito. Kaya patuloy nawa nating pakinggan, patuloy nating tanggapin sa ating mga buhay yung ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan niya lamang, sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng ating mga buhay sa Kanya, tunay tayong makapamumunga ng maganda sa mundong ito. Dahil alam ng Panginoon kung saan tayo dapat magtrabaho. Alam ng Panginoon kung saan dapat nating ilagay yung ating mga lambat, yung ating mga efforts, yung ating mga paglilingkod. Kaya napakahalaga sa ating buhay, patuloy na makinig sa ating Panginoon. Dahil kung hindi sila nakinig sa ating Panginoon, hindi rin sila makakahuli ng maraming isda. Yung ikatlo pong paanyaya sa bawat isa sa atin, patuloy tayong magpasama sa ating Panginoon at patuloy na makinig at sumunod sa mga paanyaya at mga utos ng ating Panginoon. Dahil ito lamang yung paraan para tayo magkaroon ng saysay sa ating mga buhay. Ito lamang yung paraan para tayo ay magabayan ng ating Panginoon sa ating buhay sa mundong ito at sa ating mga misyon habang tayo ay nasa mundong ito. Mga minamahal na mga kapatid, muling nabuhay na po yung ating Panginoon. Huwag na po tayong matakot dahil ang Diyos kasama na natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nanatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan, naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito,
naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mag-isipo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang purunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang Niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-iibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagbigay ng bagong saysay sa kasaysayan ng sanlibutan. Patuloy nawa natin siyang tanggapin at pakinggan upang tayo ay maging tapat sa ating Panginoon na muling nabuhay.
tapat sa kanyang ibinigay na kaligtasan sa bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati